ay may lumabas po agad dyan na end-to-end encrypted. So kahit mabuksan mo yung messenger account niya sa cellphone mo at meron siyang ibang kausap, ay hindi mo po mababasa yon. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know! So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano alisin ang end-to-end encryption sa ating messenger. Mabubura nga ba lahat ng conversation sa messenger mo dahil sa bagong update na to? Pero bago tayo magsimula, pasok intro! Yes, may bagong update nga po si Messenger na end-to-end encryption. At kung namomroblema ka kung paano nga ba alisin ang end-to-end encryption sa Messenger mo, ito ang solusyon para sa'yo. Ituturo ko sa iyan at ngayon, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ngayong araw na ito ay tuturo ko nga sa inyo yung bagong update ni Messenger patungkol sa end-to-end encryption. Ang unang step na gagawin po natin ay buksan natin ang ating Messenger application. Dito po sa aking Messenger account ay makikita nyo po dyan yung mga normal na conversation ko sa mga kachat ko. Kung kagaya po kita na pagbukas po ng Messenger ay may nakalagay po na kailangan nating maglagay ng PIN ay para sa'yo tong video na to. Ang next step ay pindutin lang po natin yung tatlong line sa may gilid. Makikita po natin dito yung settings button at pindutin lang rin po natin yan. At para mahanap natin yung end-to-end encryption ay kailangan lang po nating scroll down at hanapin po natin yung privacy and safety. I-click lang po natin yan at dito makikita po natin yung end-to-end encrypted chats at i-click lang po natin yan. May lalabas po dito na message storage at security alerts at i-click lang po natin yung message storage. Dito po tayo may babaguhin. Kapag ganyan na po yung itsura at lumabas po sa inyo ay ibig sabihin na turn on nyo na po yung end-to-end encryption sa inyong messenger. At ang tanong ng karamihan, ano nga ba yung mangyayari kapag na-turn off yung secure storage or gusto nating i-turn off yung end-to-end encryption? So ipapaliwanag ko po yan sa inyo. Actually, wala naman tayong kailangan i-worry or ikabahala kapag na-turn off natin yung secure storage. Ang tanong, bakit nga ba? Kapag naka-turn on po kasi yung end-to-end encryption natin, ang nababackup lang po nun na chat history ay yung secret conversation. Yes, yung secret conversation lang po at yung end-to-end encrypted chats. Ang ibig sabihin ay kahit ma-turn off po natin yung secure storage ay okay lang po yun dahil hindi naman po affected yung mga normal conversation natin sa Messenger. At ngayon ipapakita ko po sa inyo yung example na kung saan nga lang bago magana yung end-to-end encrypted chats. So dito lang po yon. At dito susubukan natin yung normal conversation at yung secret conversation na end-to-end encrypted chats. So dito yung normal na conversation namin, pipindutin ko lang yung nasa taas. At dito naman po ay kailangan ko lang po i-scroll down at hanapin po natin yung go to secret conversation. At dito po natin malalaman kung gumagana dito yung end-to-end encryption. At dito pagpunta natin sa secret conversation ay may lumabas po agad dyan na end-to-end encrypted. Messages and calls are secured with end-to-end encryption. Ano nga ba yung ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, dahil naka-turn on na po sa atin yung end-to-end encryption, ay ito po yung mababackup niya na conversation. So for example po ay magchat-chat po ako dito sa girlfriend ko ng hi po, which is naka-secret conversation po tayo. Ang ibig sabihin lang po yung mga pinag-uusapan namin dito na naka-secret conversation ay backup po siya ng end-to-end encryption. So kahit mabura ko po to ay pwede ko po yan ma-download, which is yung chat history ay pwede ko pong ma-download yon. At mamaya ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ma-download yon. At kung matatandaan nyo po ay naglagay po tayo ng 6-digit PIN na kinakailangan po before po ma-open yung messenger account natin sa ibang device. Kung gagamit ka ng computer, laptop, tablet or ibang cellphone, kinakailangan po yung 6-digit PIN na ilagay. To summarize, ang ibig sabihin lang po ay hindi po affected yung mga normal conversation na chat history natin sa ating messenger. Pero dahil nga ito yung bagong update na ni-launch or nilabas ni Messenger ay okay lang po yun kung na-turn on po natin. Much better po yun para sa security natin. Pero ngayon po ay bumalik po muna tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina kung paano nga ba natin masiset up ng maayos yung ating end-to-end encrypted chats o yung end-to-end encryption. At dito po ay pindutin lang po natin yung message storage at explain ko po sa inyo kung ano yung mangyayari kapag na-turn off nyo po yung secure storage ninyo. Ang una ay hindi na po natin mare-restore yung mga end-to-end encrypted chat history natin kapag nagpalit po tayo ng device. Kung lilipat man tayo ng computer, laptop, tablet, or another phone ay hindi na po natin mare-restore yon. So kahit mabuksan mo yung messenger account niya sa cellphone mo at meron siyang ibang kausap ay hindi mo po mababasa yon.
Kaya sad to say para doon sa mga taong kumakausap ng iba, alam nyo na po yung tinutukoy ko. So hindi nyo na po mababasa yung mga conversation nila o yung chat history nila dahil nga nagpapalit po kayo ng device or nakalagin sa inyo yung messenger account niya. So dahil ibang device na po yun ay hindi po mare-restore yung conversation nila. And also kapag naka-turn off po yung secure storage at umabot na po ng 1 gig yung remaining storage capacity, yung mga end-to-end encrypted messages or chats po ninyo na older than 90 days ay madidelete na po. Again, para maging clear po tayo ay hindi po affected yung normal conversation nyo na chat history sa messenger po ninyo. Para lang po yan sa secret conversation at end-to-end encrypted chats. And also may nagtatanong rin pala kapag nakalimutan nila yung PIN ay paano nga babaguhin. So dito pindutin lang po natin yung reset PIN at pwede na po kayo dyan magbago ng inyong PIN o yung 6-digit PIN kapag magpapalit po kayo ng device. Kaya ang advice ko po sa inyo ay pag-isipan nyo pong mabuti kung gusto nyo na naka-turn on or naka-turn off po sa inyo yung secure storage or yung end-to-end encryption sa messenger po ninyo. At ngayon naman po ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba natin mada-download yung chat history o yung mga pinag-usapan or conversation sa ating messenger. So dito yung mga end-to-end encrypted chats lang po yung mada-download natin. So dito pindutin lang po natin yung tatlong bilog sa taas. Makikita po natin dyan yung privacy and safety at i-click po natin yan. Dito makikita natin agad yung end-to-end encrypted chats at i-click lang po natin yan. Lalabas po dyan yung secure storage at pindutin lang po natin. Ang pag-download po ng chat history or conversation sa messenger ng end-to-end encryption ay magagawa lang po natin sa computer. And also, i-double check na natin na dapat naka-turn on po tong remember this browser para in case ay hindi na po kailanganin ulit yung 6-digit PIN sa computer po natin. At dito pindutin po natin yung download secure storage data dahil dito po natin magagawa yung pag-download ng ating mga data sa ating end-to-end encryption. Ang kagandahan po ay pwede nating ma-download at ma-recover yung mga conversation, mga chat, pictures, videos, files at iba pang nakalagay sa ating messenger. Makikita po natin dito yung download file sa baba at i-click po natin yan. Kailangan lang po nating ilagay dito yung Facebook password po natin at click po natin yung confirm. Then click po natin yung download. At may nakalagay po dyan na naglo-load na requesting file at kailangan lang po natin maghintay. So dito after natin ma-request yung file na kailangan nating i-download ay makikita po natin yan dyan. So dito na naka-zip file po siya at kailangan po natin siyang extract. At syempre ituturo ko po yan sa inyo kung paano. So dito makita natin dyan ay pindutin lang po natin yan. Kung makikita nyo ay kailangan po natin itong ilabas sa ating desktop. I-hold lang po natin yan at i-drag po natin dito sa aking desktop para syempre makita ko po. So dito pipindutin ko lang yan at makikita nyo dito yung mga folder na pwede nating ma-recover. So dito papakita ko sa inyo yung isang conversation na na-recover natin. So dyan ganyan po yung itsura ng mga chats and conversation na na-recover po natin sa Messenger. At ganun lang po yung steps na kailangan nyong gawin at sundin para maayos nyong ma-set up ang end-to-end encryption sa Messenger nyo. At sa tutorial din na to ay natuto po kayo kung paano nga ba natin mada-download yung mga data sa Messenger natin na end-to-end encrypted chats. Kung sakali man na naka-turn on o naka-turn off po sa inyo yung secure storage ng end-to-end encryption ay okay lang po yun. Based on my experience and observation ay hindi naman po pala covered yung normal na conversation natin sa Messenger. Kaya wag po kayo mag-alala kung na-turn off nyo po or na-delete yung secure storage sa Messenger po ninyo. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na makikita mo dito. At kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love!